Oh my God, it's Paris already! Yay! We're here already at Paris! Yeah! There you go, Paris! Harap ako kayo nairampa mamaya hanggang bukas, hanggang sa mga susunod para marami tayong malibutan, mga best ko. Kasama ng kaibigan ko, napakaganda. Oh, tignan mo naman siya. Oh! Paris, thank you, Miss August. Yay! Chappelle Station. Papunta na sa aming kwarto. Ako, aminin ko na nga sa inyo. Eto na, ayoko sana magpakita agad-agad. Pero kasi nga, wala pa akong ligo. Eh, ano naman, no? Kasi nga, ang plano ko talaga sa hotel na maligo. Sa amin, ni August. Welcome to Paris, Becky Bello. Thank you, friend! Today, we're gonna go a lot of places. You're gonna enjoy. Siya sa akin, nag-guide through phone. Siya yung kausap ko sa phone. Sa Amsterdam, inuutosan niya kung saan ako pupunta. Larga lang ako mag-isa. So, ganito muna tayo ngayon, best. Pero mamaya magpapasabog tayo ng bonggang itsura. Babawi ako sa inyo, ha? Liligo muna ako. Kailangan din sa'yo dito. Maraming Pilipino rito. Eh, kahit naman, maganda naman ako. Kahit makilala nila ako. Diba? See you there in hotel! Aray ko. Kasi mga pangalan dito, Rude. Rude Biene. Rude Rocher. Ang nalagay ko, Rude Rocher. Rude Berne pala kami. Kasi pa lang din naman, kaya lang namuya lang ng slide. Umikot lang kami. Ay, yung friend ko. Door to door. Yan mo naman, exercise ka. Konti na lang. DIY. Do it yourself. So, parang na ako wala siya. Buhay traveler. Ay, layo na nilakad namin. Kasi, sa map, malapit lang siya. Yung ways, paikot-ikot. Nakakaloka. So, ayan. Kung taxi naman, pwede rin sana. Kaya lang di ka na naisip kasi nga, malapit lang sana. Pero yung hotel ko, ayun pa. Pinahirapan mo ako. Deliver po! Nagdi-deliver. Saya rin naman. Wonderful experience. Go, go, go. Konti na lang. Ang cute. Napaka sarap naman sumalubong sa akin. Nining. Sinalubong niya ako agad. Na-timingan natin na may event ngayon dito. Kaya sobrang daming tao. Grabe. Hindi namin sure ka nung klaseng event, pero ayan, na-timingan natin yung event. Museum, na kung saan libre daw, sa pasukin natin. Sayang naman libre, so tingnan natin kung ano makikita natin sa number 59 Rivoli After Squat Museum. Yan, libre daw sayang naman. Let's go. Ito yung dating bahay ng mga tao na nakatira dito, na ngayon wala na. Second floor. Okay. So may mga art, may mga ginawa dito yung mga locals. Sila nagpinta niyan. Yan. Ginawa nila. Tulad dito. Ayan. Mga paintings and art ang makikita dito. Look at the wall. The wall, yeah. Ang mga matangkil na. So, mga yan. Hindi ko alam kung ano yung story, pero lamok na mas malaki pa sa tao. Hindi ko alam na may lamok pala mas malaki pa sa tao, pero hindi ko alam kung ano ibig sabihin yung mga bes, ha? Pero mukha naman. Ayan. So, yun yung mga paintings, mga art, yung mga nakikita lang dito na nilikha ng mga iniwang nakatira dito. Yan. Okay? Oo. Nandun pa ako, bes. Nandun yung kapatid ko.
Andun pa ako sa... Okay, so lalabas na tayo ulit. Champs-Élysées! We're here na. Ito actually parang boundary ng Paris. Rotonda ng Paris. Ayan, rotonda. So ipaikot. Paikot lang siya ng Paris. Kung galing na tayo dun sa side na yon, nandito naman tayo sa kabilang side. Mga best! Yeah! Ang sarap umaura. Ang sarap rumampa. Ang sarap outfit. Ang sarap umorma. Ang sarap pumunta sa kung saan dito sa Paris. Ayan mga best, nandito tayo ngayon sa Arc de Triomphe, or kung tawagin nila ay Arko ng Tagumpay. So yung bato na yan, diyan nakalathala or nakasulat yung mga ibang istorya ng pakikipaglaban ng mga nakipaglaban dito sa bansang ito, yung mga pangalan ng mga nakipaglaban, at yung monumento na yan ay kung mapapansin nyo kasi nasa rotonda tayo, dito minsan nagaganap yung fireworks nila pag New Year's Eve. So yung mga turista at yung mga lokal dito sila nag-ipon-ipon para celebration na rin nila dun sa mga taong nakipaglaban sa kanilang bayan. The Arc de Triomphe. Sarap diba mga best? Ang ganda-ganda. Marami pa tayong rarampahan, dyan lang kayo. Heart, his heart, his heart, his heart, his heart. Ayan mga best, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Champs-Élysées Street na kung saan napakapamoso ng street na to dahil dito mismo pumupunta yung mga iconic personalities, mga vloggers. Tapos dito sila nagpapapicture. Ayan, marami kayo makikita mga vloggers dito, and also yung mga kilalang mga tao din dito rumarampa. So, itong daan na to, ito yung isa sa pinaka-iconic dahil kahit delikado yan, pinupuntahan nila para lang makuha na yung pinaka-spot ng gitna ng arko na yon. So, kaya naman susubukan natin at i-experience din natin yung challenging part na yon. Katulad ng ginagawa nila, tingnan nyo po. Yan. Pumupunta sila sa gitna, pero kahit may mga nagdadaan na sasakyan, so dead ma ang tawag dyan para ma-achieve lang yung pinaka-challenge. So gagawin natin yung mga best. Wait lang ha. Ito na tayo sa gitna. Kailangan tumakbo at magmadali. Yan, katulad ng ginagawa nila. So para makakuha tayo ng perfect spot dito sa gitna. Yan. Oh my God. Katulad dyan, may sasakyan. So, di naman siya bawal, pero sakop na yon ng sasakyan, pwede silang dumaan, so kailangan mo huminto at mag-ingat. So yun nga yung pinaka-challenging at medyo delikado dito. So ayan, ganyan siya talaga kadelikado talaga. Nakita niyo naman, any moment pwedeng hindi makontrol yung mga sasakyan. Gusto ko na umalis kasi medyo nakakatakot talaga. Nakapagpa-picture naman na tayo at experience naman na natin. Sana na-enjoy nyo itong mga best. So pupunta pa tayo sa ibang mga magagandang spots. Dahil busy pa yung mga nasa harapan natin, medyo mahaba-haba pa tayo. Para makarami tayong mga best. Let's go!
shopping mall in Old Paris. Gallery Lafayette. Gallery Lafayette. Nandito na tayo sa isang pamosong mall sa Paris. Ang Gallery Lafayette. Yun guys, ceiling pa lang, grabe. Parang hotel na. Mall yan ha, pero parang hotel. Hello na diba? Para siyang hotel, yung Manilang mall. Grabe yung pagkakatawa. Totoo nga naman na... And then you can also take a picture there. Yeah, I think... Akit tayo. At the same time, tourist spot siya na pwedeng talagang... Ayan, puntahan ng mga tao. And plus, small na siya kasi. Kaya, allowed ang video. Yeah. Allowed Yes. picture. Kami na ako sa lababo. While we're tuning. Sabog, diba? Para siyang hotel na simbahan, hindi mamawari. Ang ganda-ganda ng pagkakagawa. Siguradong apakamahal ito. Ayan. Totoo nga naman. Isa sa may pinakamagandang interior design na mall. Actually, na napasok ko din. Ever. Ganda-ganda. Pasabog. Tapos yung spot na yun, pwede ka magpa-picture doon. So kung kanina nandun ako sa baba ng Lafayette Gallery Mall, now we're on top. And on this top, makikita mo yung halos kabuuan ng Paris. Yeah. So how much more kung, ayun na, yung Eiffel Tower. So yung mga nilibutan natin, yung mga ginalahan natin. Gallery. And the galleries, of course. Opera pala. The opera, lahat. Pati yung mga pintuan natin. Kami pa on the side, so napakarami niya. Ikutin natin mga best. This is the opera, right? The opera kung saan kinasal ang in-impersonate ko na nagbigay sa akin ng pagkakataon, na dagdag pa ng pagkakataon na gamitin ko para sa aking talento. Of course, none other than the well-known medical doctor Vicky Bello. Yeah. This is the venue kung saan sila kinasal ni Dr. Hayden ko. Ni-impersonate ko siya at ngayon napuntahan ko pa yung place kung saan siya kinasal. Taray naman din, no? Best wishes again, Doktora and Dr. Hayden ko. Nandito tayo ngayon mga best sa Domaine National du Palace na kung saan isa sa mga ginamit na spot sa Emily in Paris. Dito rin sinunod yun, isa yun. And one of the Instagrammable place here in Paris. Yan. Art yan. Art lang yung mga bato-bato na yan. Wala akong idea kung anong ibig sabihin pero dagdag art para sa kanila yan. Pupuntahan natin yung isa pa rin sa pinagshootingan ng Emily in Paris, yung kanyang opisina doon. Yan. Emily in Paris, best in Paris. Lalawa si Best, best in Paris. Mga best, nandito na tayo ngayon sa first episode ng Emily in Paris na pinagsushootingan nila. Kung saan dito siya nag-office, plus nandito na rin yung cafe kung saan sila nagbe-breakfast madalas dun sa season 1 with Emily in Paris. Kaya ngayon best, naging tourist attraction na rin siya because of that series Netflix na Emily in Paris. Yan. Hello, hi! So, kaya siya naging tourist attraction na rin because of that series Netflix. Yan. So, dito sila nagbe-breakfast. Ito yung office. Yan yung office ni Emily. At dito sila nagbe-breakfast. Yan yung restaurant na yan. Yung cafe na yan. Diyan sila Emily. Nagbe-breakfast madalas. Sana matsyempohan natin siya, no? Asa kaya si Emily? Emily? Emily! Nasaan ka? Hinahanap ka ni Miss Menchine, Emily. Emily, hinahanap ka ni Miss Menchine. Si Sarah pala ni Emily. Emily? Tao po. Emily? Hi! Emily, lumabas ka dyan. Wala si Emily. Wala si Emily. Nasaan ka, Emily? Nahanap kita, Emily. Sarap naman sa tenga, no? Yung pagpasok mo pa lang, may maririnig ka ng ganyan. Tapos sa the other side, kita pa din natin yung ganda na yon. Sobrang ganda-ganda. Doon tayo galing kanina. And then, napapasok tayo sa loob. Amazing. Grabe, ganda.
Sobrang ganda, mga bes. Sulit na sulit yung bakasyon. Ay. La Louvre. La Louvre. La Louvre. La Louvre. La Louvre. Yan. Ang hirap is because siyempre, La Louvre. La Louvre Museum. Ang ganda. Grabe, no, kung iisipin nyo kung gaano kahirap ginawa ng mga gumawa yan, pero kung gaano kalawak yung pinanggalingan ng talino nila na malikha itong ganitong klase ng museo. Napakahirap gawin yan, yung detalye niyan. Siguro medyo matagal-tagal tinapos ng mga gumawa ng museo ito. Napakaganda mga best. Sobra. Enjoy nyo lang dyan ha mga best ko. Palabas na tayo ngayon sa isa sa mga pinaka-iconic na nakikita natin sa telebisyon, sa balita, sa 'di ba, sa mga magazine. Ito 'yon. So parte pa rin siya ng La Louvre de Museo. Yeah. This is also a part of the La Louvre Museo. Kung yung ganda ng labas kanina, namanghana ako, o baka pati rin kayo namanghana, what more kung dito pa. Parang alam nyo, napakasarap mag-stay, tumigil. At buti na lang walang ulan so far. Thank you so much, Lord. Bungad pa lang to, meron pa tayo doon. Pero konting kaalaman lang na itong museo na to ay nagpapareserve ka bago ka makapasok sa loob. Kaya siya sarado ngayon dahil may event. So ang entrance nila dito ay 30 euro. At sa pagkakaalam ko din po, hindi ito kakayanin ng isang araw lang. So dapat kahit papano 2 araw para masulit mo yung papasukin mong lahat ng museo na yan. Mula sa labas. God, ganda. Grabe. So much. Thank you again, Lord, for this wonderful experience. At syempre hindi tayo papayag na hindi umaura, umemote sa napakagandang lugar na to. Yan. Kasama ng magandang tanawin, syempre makiki-feeling maganda na rin ako. Salamat ulit. Ako, grabe, mga best. Ang saya. Kaya kami pagkakataon, nagbigyan at regalo nyo ang inyong sarili na makapunta dito. Mag-ipon lang kayo, best. Promise. Napakasarap na experience na makalibot sa ganitong klaseng kagandang lugar dito sa Europa. Paris, grabe ang ganda mo. Bes, ano naman ang ginagawa mo? Change outfit ka na naman? Siyempre, manap tayo. Ano ba yan? Sino mag-sponsor mo dyan sa gown na yan? Shein, binili ko. Hindi siya sponsor, binili ko. Kaloka ka ha? Kaya Shein, no? Nakita niyo naman yung mga sinusuot ko nakakarating ng Europa. Baka naman. Pa-cleavage ka pa, Bes? Yes, syempre dapat kailangan ganun. Sayang naman. Nakahanap ako ng place sa pag-reason. Actually, hindi lang naman ako gumagawa nito. Meron na naman tayo. Nakita nagpe-prenup. Oh, di ba? Talagang, ano din talaga dito? Uso rin talaga dito. Para sulit. Kaya naman, effort na effort ang best ko. Syempre. Effort, yun ang pakain niya mamaya! Yes! Kaya irapan natin ito sa labas! Nakakuha tayo ng pagkakataon makapag-change outfit. At syempre, katulad ng sinabi ko, hindi natin nasayangin ang pagkakataon na irampa, i-aura dito sa Europa ang ganitong eksena. Yuhuu! Sayang yung lugar, kaya kailangan ternohan natin din ng magandang mga kasuotan. Let's go on this! Rampa! Ako rin po tao sa sarili ko. Heart. Hi. Hi. See you, the Louvre?
na kung saan nandito yung mga kilalang tao sa buong mundo katulad ni Mona Lisa, ang kanyang painting nandyan. At doon naman yung restaurant kung saan kumakain si Miss Heart Evangelista. Dapitan natin mga boys. It's called Le Café Marley. Café Marley. Le Café Marley. Le Café Marley. Siyempre hindi natin afford yung kakainin ni Miss Heart dito. Pero sisilipin lang natin yung kanyang kinakainan. Sarap naman kasi. Grabe. Saan siya kumakain si Miss Heart Evangelista. Kaya yung kanyang. Hey! Museo del Louvre. So let's go to our next destination. At now, pupunta tayo sa ating susunod na destinasyon para mas marami pa tayo makita at marami pa akong mapakita sa inyo. Sana naman nabusog kayo dito sa area nito, dito sa Museo del Louvre, mga best ko. Nandito tayo sa pinakamagandang library na napasok ko sa mga pinuntahan kong bansa. Actually dito, maganda, sobrang ganda dito ang library nito. So, hindi lang tayo pwede masyadong mag-ingay dahil syempre ongoing pa rin siya. May mga nagre-review, may mga nagpabasa. Pero super grabe, ang ganda. Panigurado, dito marami kang malalaman ng mga kaalaman or syempre mga kasulat sa libro. Nahanap natin kung meron silang sisig. Ay, hindi pala tumino kasi nagugutom na ako. Ito yung kauna-unahang electric pan na naimbento. Taray ah. Oh, galing no? Ang ganda. Electric fan po yan. Eto na mga best, nandito naman tayo sa side ng Trocadero. Isang station din dito na ibang side naman kung saan natin makikita ang pamosong Eiffel Tower. Oh! Diba? Yan. So dito mas maraming turista na nagpupunta at nagpapakuha kasi ibang side naman to ng Angulo. Yan. Enjoy mga best ko. Na kung saan andun tayo sa kabila kanina, on that side naman, mas makukuha siya ng malapitan dun sa pinanggalingan natin kanina. At syempre mga best, hindi ako papayag na hindi ko masilayan ng personal at hindi ako papayag na hindi nyo makita at mapanood ng live naman sa gabi ang itsura ng Eiffel Tower dito sa Paris. At eto na nga, nagsisimula na ang kanyang napakagandang ningning kasama ng kanyang ningning ng ilaw, the Eiffel Tower of Paris. Sobrang lovely ng itsura ng Eiffel Tower dito sa France, Paris, mga best ko. Talagang singkinang ng aking kasuotan. At di rin ako nagpakabog, di ba? Siyempre, kailangan tapatan natin ng kanyang kinang. Sobrang ganda. Sulit na sulit ang bakasyon ko, mga best! Good night, Paris! Good night! Good night! Good night! Good night, mga best!